Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang lalaking hindi nagtanim ng galit sa kabila ng nangyari sa kanya. Siya ay si Adolfo. Katapatan sa kapwa at sa trabaho man, ito ang itinanim sa puso at isip ko ng aking mga magulang. Kaya naman siya ko ring nilakaran. Pupunta tayo kina Diego bukas, Adolfo? Oo, Gracia. O, bakit? Wedding anniversary nila ni Yolanda. Iniimbita tayong lahat. Ay, hindi talaga kayo nakakalimutan sa mga espesyal na okasyon ng kaibigan mong yun, ano? Hindi lang ho kaming kinukumbida, Nay. Pati rin kayo. Oh, siya nga. Siguro namimiss niya ang pumanaw niyang ina. Siguro nga ho. O, Gracia, maganda ka bukas, ha? Hindi ba pwedeng kayo na lang? Bakit naman? Ba't tayo mo sumama? Oo nga naman, Gracia. Niyayabangan po kasi ako kay Yolanda eh. Tuwing naroroon ako, wala nang ibinida sa akin kundi mga alahas at damit niya. Oh, Kulang na lang sabihin niyang mas mayaman sila sa atin eh. talaga namang mas mayaman sila sa atin. Oo, alam ko. Pero hindi naman dapat ipagyabang ang ganong bagay. Lalo na sa iyong mga kaibigan. Hindi naman tayo nakikipagkompetensya sa kanila eh. Nauunawaan ko ang iyong asawa, anak. At tama siya sa sinabi niya. Ganun din naman po ako, Nay. Alam kong mayabang talaga si Yolanda, pero hindi ko na lang siya iniintindi. Ayoko kasing maging problema namin siya ni Diego. Sana, ganun na rin ang gawin mo, Gracia. Ay, nako. Pagpasok sa kanang tenga mo ng mga pagyayabang ni Yolanda, palabasin mo na lang sa kabila. Ang sarap ng kinain natin, di ba, Nanay Aning? Gracia? Ay, oo, Yolanda. Aray, napakasarap mo palang magluto. Ay, naku, hindi ho ako nagluto ng mga yon. Hindi ho ako nagluluto ngayon, no? Hindi na. Bakit naman? Naku, masisira yung kamay ko, yung manicure ko. Ayoko rin mamarkahan ng paso, kaya ayun, kumuha ako ng tagaluto namin. Ako kasi, ako nagluluto para kina Adolfo. Ay, totoo yun. Totoo. Masarap ding magluto itong si Gracia. Kung gano'n, ang cook ninyo ang nagluto nito mga handa ninyo, Ay, Yolanda? hindi. Nagpa-cater kami. Sikat na caterer yung nag-prepare ng mga handa namin. Ang mahal nga ng charge eh. Pero okay lang. Kaya naman namin. Yabang talaga ng babaeng to. Ikaw, Gracia, magpa-cater ka na rin. Sa birthday mo. Para maging espesyal naman yung handa mo. Ibibigay ko sa iyo yung number nila, ha? Ayun nga lang. Mahal talaga ang charge nila. Ano, gusto mo? Hindi na. Salamat na lang. Kaya naman namin magluto. At saka, ayos naman sa amin kahit na simpleng handaan lang. Oo nga. Ay, naku. Alam mo ba, maganda yung may special ka ring handa. Para makapag-imbita kayo ng mga VIP. Yun. Yung mga makakatulong para magkaroon ng mas malalaking project si Adolfo. O, para naman hindi siya nagtataga sa mga pipitsuging proyekto. Talaga? Sa'yo magpapagawa ng building si Sir Romano? Oo, nagkaayos na kami ng usapan. Next week nga, dadaling ko na sa kanya ang kontrata namin. Teka, siyang pinakamayaman sa probinsya natin noon. Oo, at mas mayaman pa siya ngayon, Diego. At nagkataong nagkita kami isang araw, doon nag-start ang pag-uusap namin. Naku, malaking project yun, paring Adolfo. Kaya mo ba yun? Oo naman. Teka. Magkano ba kontrata nyo?
Mabuti naman at dumating ka, Engineer Adolfo. Eh, nagulat nga ho ako sa pagpapatawag niyo sa akin, Don Romano. Next week po ang usapan natin, di ba? Actually, tungkol nga doon kaya kita tinawagan. Oh. Hindi ko na itutuloy ang kontrata ngayon. Ho? Pero bakit ho? Okay, dediretsuhin kita, no? May nakita akong mas mura kaysa sa offer mo. Abat, isang mahusay ding engineer, ha? Ano? Magaling ang nag-alok sa akin. Si Engineer Diego Saldivar. Si Diego? Ang kaibigan ko. Oh, kaibigan mo pala siya. Alam mo, mas mahaba ang experience niya sa trabahong ito kaysa sa'yo. Dahil mas una siyang naging engineer. Isa pa, mas mura, mas maganda ang offer niya sa akin, ha? Kaya I'm sorry, siya ang pinili kong gagawa ng building ko. Adolfo, may problema ka ba? Kanina ka patahimik eh. Mula na dumating ka. Nalulungkot lang ako, Gracia. Bakit? Yung project ko kay Sir Romano, hindi na matutuloy. Ano? Bakit nagbagong isip niya? Dahil kay Diego, sinulot niya ako. Nagawa yun ng kaibigan mo? Oo. Sinabi mismo sa akin ni Sir Romano, inalok niya ng mas mababa sa presyo ko si Sir, kaya siya pumayag. Ang sama naman ni Diego. Kaya nga ako nalulungkot. Hindi pera ang pinanghihinayangan ko, kundi ang pagkakaibigan naming sinira ni Diego dahil sa salapi. Ano-ano kasinungalingan ang sinabi niya kay Sir Romano. Walang kwentang kaibigan ng Diego na yun. Sayang ang pinagsamahan namin mula ng high school hanggang college. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Marami pa naman project. Mabuti na rin yun nang mapalayo na tayo sa kanila. Hindi magandang kaibigan ang sinungaling at manunulot na tao. Mamukhang pera. Ibig mong sabihin, Han, may bibili mo na ako ng kotse. Oo, sabi, Han. Nasa akin ang kita ko sa project na gagawin ko kay Sir Romano. Galing talaga lang, honey ko. Ang husay mong dumiskarte. Abay, dapat lang. At yun ang wala kay Adolfo. Ang utak at diskarte sa mga kliyente. Tama ka dyan. Kaya hindi siya yumayaman eh. Kaya lang, paano kung magalit at awayin ka, Kasi sinulot mong kliyente niya. Kilala ko si Adolfo. Hindi mahilig sa awa yun. Kaya hindi ako haharapin nun. At saka kapag ginawa naman niya yun, kaya ko siyang patulan. Yun ang sabi sa akin ng kaibigan ko, anak. Sige po, payag po ako. 3 building ang ipagagawa ng kaibigan ko doon sa lupa niya. 3 po, Nay? Oo, Gracia. Aba, mahal. Mas malaki ang project na ito kaysa dun sa nawala sa'yo. Kaya nga natutuwa ako, mahal. At hindi lang yun. Kapag nagustuhan daw nila ang trabaho ninyo, ikaw na ang kukunin nila sa iba pa nilang ipagagawa na magkakapatid. Salamat naman. May nawala man sa akin. Higit naman ang dumating. Yun ay dahil tapat ka sa iyong mga kliyente. Kaya hindi ka pinababayaan ng Diyos, Adolfo.
Ito na ang juice mo, Adolfo. Oh, thanks, mahal. Napakainit kasi ng panahon, kaya nakakauhaw talaga. Ay, may kukwento nga pala ako sa'yo. Naku ha, Marites na ngayon ang asawa ko ha. Oy, mister, Gracia po ang pangalan ko, hindi Marites. At saka hindi naman dapat ikinakapit ang pangalan na yun sa mga chismosa. Dahil maganda naman ang pangalan na yun ah. Binibiro lang naman kita eh. O sige, ano ba yung ikikwento mo? Si Yolanda, Oh, nasalubong ko kanina sa mall. Alam mo kung hindi niya ako binati, hindi ko makikilala eh. bakit? Hindi naman malabo ang mata mo. Eh kasi, ang laki ng ipinayat niya. Uy, baka naman nagpapapayat. Hindi. Na-diagnose daw siya na may breast cancer. Adolfo, anak. Oh, Makakauwi ka ba ng maaga mamaya? talaga pong maaga ako makakauwi mamaya, Nay. Wala naman po maraming gawa ngayon eh. Bakit po? Galit ka pa ba kay Diego? Kinalimutan ko na po yun. Ayoko magkimkim ng galit. Mabigat po sa kalooban yun. Salamat naman at sinusunod mo pa rin ang itinuro namin sa'yo ng iyong ama. Siyempre po. At yun din ang itinuturo namin ni Gracia sa inyong dalawang apo. Teka ho, bakit niyo po ba nabanggit si Diego? Patay na kasi si Yolanda. Ho? At ngayon ang ikalawang gabi ng lamay niya. Kawawa naman si Diego. Maging ang mga anak nila ni Yolanda. Ang bata nilang naulila sa ina. Higit na kaawa-awa ang kanilang mga anak. Dahil balita ko, may malaking problema si Diego. Nakikiramay ako, Diego. Adolfo, Kanina ko lang nalaman eh. napakasakit. Maagang iniwan ng aking asawa ang aming mga anak. Sino pang mag-aalaga sa kanila kapag nakulong ako? Ano ibig mo sabihin? May kaso ko. Idinimanda kasi ko ni Sir Mano at ng isa pang kliyente ko. Bakit? Dahil mahigit 1 taon pa lang, gumuho ng building nilang ginawa ko. Ano? Ba't nagkaganon? Tinipid ko sa materyales para mas kumita ako. Natupad nga ang gusto ko, pero nadimanda naman ako. Diego, Alam mo siguro, karma na sa akin ang mga pangyayaring ito dahil sinulot kita. Sinira akong pagiging magkaibigan natin. patuloy pa rin ako sa matapat na pagtatrabaho para sa aking mga kliyente. Hindi man ako kasing yaman ng iba, hindi ako naiinggit sa kanila. Pagkat payapa ang buhay ko, dahil hindi ako nanloloko. Ako po si Adolfo, itong aking buhay. Kapahamakan ang kahahantungan ng nabubuhay sa pawang kasinungalingan. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Jun Ligaspi, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Adolfo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang,
Sa musika, Buboy Salong. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan sa layuning kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Kevin. Isa akong mahusay na accountant. Nagtatrabaho ko noon sa isang malaking company. Bukod sa kita ko doon, may iba pa akong kita. Kaya naman sunod ang layo ko. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Eto ang usapan natin, Kevin. At tulad ng pangako ko, may dagdag yan. Thanks, Boss Lambert. Iba talaga kayo. Marunong tumupad sa pangako. Dahil hindi ka lang magaling na accountant. Masunurin pa. Kaya naman, dapat kang bigyan ng premyo. Ay, dito ka na mag-dinner, ha? Pagkatapos natin kumain, tuloy natin ang inuman. Anak, tinanghali ka na ng gising. Oh, hindi ka na naman makakapasok sa office niyo niyan. Walang problema doon, ay. Si Boss Lambert naman ang kainuman ko kagabi. Kaya walang problema. Pero mag-half day ako. Sayang din ang sweldo ko eh. Sana naman, anak. Bawas-bawasan mo ng paglalasing mo. Abay, hindi maganda sa kalusugan ng tao ang labis na alak. Nay, kaya ko sarili ko. Siya nga ho pala. Mamaya, gagabihin uli ako ha. Oh, bakit na naman? Dadaan ho ako sa pinagagawa kong magiging bahay namin ni Grace. Ano ka mo, Kevin? May ipapakilala sa'yo si Boss Lambert? Oo, Ramil. Magpapadoktor din ang financial records niya. Kaya, may dagdag income na naman ako. Pupuntahan ko nga siya mamaya eh. Wala na naman pala akong coaching masasabayan mamayang uwian. Pasensya na, tol. Okay lang yun. Sanay naman ako mag-commute eh. Si Grace nga, hindi ko rin masusundo eh. Di bale, babawi na lang ako sa kanya next time. Uunahin ko muna tong pagkakapirahan. Pero pare, payong kaibigan lang ha. Ingat ka rin sa ginagawa mo. Kasi pag sumabit ka dyan, masisira na ang propesyon mo. Baka makulong ka pa. Masyado yatang malaking ibinigay niyo sa akin, Ma'am Violeta. Ganon talaga ako, Kevin. Basta gusto ko yung trabaho ng tao. Salamat po, Ma'am Violeta. Oh, pwede pa. Stop calling me Ma'am Violeta. Violi na lang. Di pa naman ako matanda, di ba? Oo, parang magkasigid na nga lang tayo. Yan ang gusto ko sa'yo, Kevin. Sa BIR ka lang nagsisinungaling. Pero sa akin, hindi. At dahil dyan, meron pa akong isang premyo sa'yo. Really, Violi? But, let's drink first. Bago yun. Ano? May nangyari sa inyo ng kliyente mo? Oo, Ramil. Pero wala kaming relasyon. Ang labo naman. May nangyari sa inyo pero wala kayong relasyon. Hindi ko naman siya mahal eh. Pareho lang kaming lasing. Kaya nangyaring bagay na yun. At dahil bibigyan din niya ako ng mga kliyente, sinasakyan ko na lang ang mga trip niya. Eh paano si Grace? Si Grace, siya ang talagang girlfriend ko. Ang mahal pakakasalan ko.
Kaya hindi niya dapat malaman ang paglalaro namin ni Violeta. Wow! Ang sarap mag-drive nang walang traffic. Lalo na't ganito kagandang kotseng gamit ko. Eddie, sa'yo na ito. Ha? Talaga, Violi? Yes, so sabi. Basta ba, lagi mo akong ito-drive. Sure, anytime. Gusto mo, dalasan pa natin eh. Oh, Kevin, ipreno mo! Mababangga tayo! Kevin? Kevin? Salamat. Ligtas ka na. Grace, bakit madilim? Bakit hindi kita makita? Huwag ka sanang mabibigla. Ha? Bakit? Anong nangyari sa mga mata ko? Ano? Na-damage ang mga mata mo sa pagkakaaksidente ninyo ng babaeng kasama mo. Kaya ano? Sabihin mo. Kaya nabulag ka. Hindi. Ayoko mabulag. Ayoko. Nasa Sinay. Bakit kayo pumayag na bulagin nila ako? Wala kayong kwenta. Kami pa ba, Kevin? Kami pa ba ang walang kwenta? Kami na talaga nagmamahal sa'yo? Sa kabila ng mga pagkakamali mo? Grace. Akala mo siguro hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng Violeta na yon. Maging ang pagpapabayad mo sa mga gustong dayain ang financial records ng kanilang kumpanya. Alam mo yun? Oo, alam ko. Dahil may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Pero hindi kita sinumatan. Dahil ang hinihintay ko ay ang pagbabago mo. Grace, pag-iusap. Patawarin mo ko. Huwag mo akong iiwan. Mahal kita. At kailangan kita. Magandang araw po, Nanay Mirna. Oh, Grace, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Salamat po. Maupo ka, oh. Salamat po, Nanay Mirna. Oh, ano? Kumusta lakad mo? May maganda po akong balita. Ha? Nakahanap na po kami ng Cornea na pwede kay Kevin. Ibig bang sabihin? Makakakita na uli si Kevin ko? Opo, Nanay Mirna. Salamat po, Diyos ko. Sana nga lang, kapag nakakita na siya uli, talagang magbago na siya. Pangalawang buhay na ito ng anak ko. At naniniwala ako na hindi niya ito sasayangin. Tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Kumusta ka na, Kevin? Eto, nabubuhay pa rin sa dilim. Pare, pansamantala lang naman daw yan. Kapag may nakita ng kornea na pwede sa'yo, makakakita ka uli. Kahit na, ang hirap pa rin. Yung bang wala kang nakikita kahit ano. Isipin ko lang na habang buhay akong ganito, hindi ko kaya. Ngayon ko pinagsisisihan ng masasama kong ginagawa noon, Ramil. Pare, magpakatatag ka lang. Ano nga palang nangyari kay Violeta?
Sabi ni Boss Lambert, nung dumalaw siya, nakalabas na raw ng hospital si Pioli. Hindi ka man lang dinalaw dito? Oo, pero mabuti na rin yun. Dahil talagang wala na akong balak na ituloy ang namamagitan sa amin. Kahit sa office natin na magre-resign na rin ako para talagang makapagbago. Gayon, Kevin, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Doktor, kinakabahan ako eh. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Doktor, Oh. Anong masasabi mo? nakakakita na uli ako, Dok. Salamat sa inyo. Totoo, anak. Opo, Inay. Salamat po, Diyos ko. Grace, Inay, salamat sa inyong pagtitiyaga. At salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Grace. Umaasa ako, Kevin. Tutuparin mo ang pangako mo. Oo, Grace. Hindi ko nasasayangin ang buhay at mga matang ibinigay ng Diyos sa akin. Pinapalo tayo ng Diyos upang tawagin ang ating pansin, upang ituwid tayo sa ating mga pagkakamali. At itong ginawa niya sa akin. Sana po inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako, si Kevin, isang CPA, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Mapapakinggan po natin ngayon ang kwento ng isang babae na kung paano niya nalagpasan ang kanyang mga insecurities sa buhay. Siya ay si Michelle. Bata pa lang, magana na talaga akong kumain. Kaya naman, nang nagdalaga na ako, tumaba na ako ng tumaba. At kung dati marami ang nakukyutan sa akin dahil malusog daw ako, nang dalagitan na ako, marami nang tumatawag sa akin na balyena at tabachoy. Sa una, akala ko simpleng biro lang. Pero hindi ko alam na nakakaapekto na pala ito sa aking self-esteem. Michelle? Oh! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka iiyak? Naku, pawis na pawis ka. Ano bang nangyari sa'yong bata ka? May masakit ba sa katawan mo? Ano? Sakit! Alin? Sakit, Mama! Ano? Alin lang masakit sa'yo? Ito! Masakit ito! Ang dibdib mo? Naku, bakit? Hindi! Alin pala? Ito nga itong puso ko! Masakit ang puso mo? Bakit? Kasi ayaw sa akin ng crush ko. Ha? Tapos, sinabihan niya pa ako na ang kapal daw na mukha ko magka-crush sa kanya. Kaya tumatawa ko raw para raw ako balyena. Ano? Paano naman ako magiging balyena? Hindi nga ako marunong lumangoy?
Bakit parang natatawa ka dyan, Mama? Ay, hindi. Hindi ako natatawa. Kumati lang ang ilong ko. Makati talaga tong ilong ko. Ano ba? Mama, bakit ba? Mataba ba talaga ako? Anak, Bakit bang maging mataba mo? maganda ka. Teka, kuya, sandali. Aray ko, dali. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga eh. Nakakaisang ikot pa lang tayo rito sa oval. Teka lang, sandali naman. Magpahinga muna tayo. Nanginginig na yung tuhod ko eh. Tapos parang nauubos ng hangin sa baga ko. Sige. Mag-walking tayo. Walking na lang. Tapos maya-maya, kapag medyo nakapagpahinga ka na, tatakbo na ulit tayo. Ha? Kung alam ko lang na ganito kahirap magpapayat. Kung alam ko lang talaga. Uulitin ko, Michelle. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang katawan o itsura. Pero, kaya ka magpapapayat kasi mabilis kapitan ng iba't ibang sakit ang mga overweight. Ha? Magbabawas ka na ng timbang kasi gusto nating maging... Healthy. Yun. Gusto natin maging healthy. Okay, o tara. Okay. Mag-walking muna tayo tapos after 10 minutes, tatakbo ulit tayo, ha? Game? Game! Mukhang kailangan na nating magpatahi ng bago mong uniforme, Michelle. Hindi na kasya sa'yo mga dati mong uniform. Pati nga po yung mga pambahay ko, Ma. Hindi rin. Ang laki ng ipinayat mo. Mula sa 65 kilograms, ilang ka na nga lang ngayon? 45 kilograms na lang ako, Ma. Michelle, anak, punong-puno na ang divider natin ng mga trophy mo. Magpapahinga na muna ako sa pagsali sa mga pageant pa. Magfo-focus ako ngayon sa pag-aaral. Kasi 1 taon na lang gagraduate na ako sa college. Hindi maaari magpabayaan ko yung pag-aaral ko. Tama yan. Gusto ko maging isang nutritionist. Gusto ko turuan ng mga tao tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang katawan. Kung saan ka masaya, anak, susuportahan kita. Billy, huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko na nga, Mia. Isa pa nahihiya na ako sa mga kaibigan ko. Pati ako binubuli nila. Bakit? Paano rin ba ako nagkagusto sa kagaya mo? Ang taba-taba. Para ka ng drum kalaki. Drum? Oo. Para akong drum? Oo nga. Yung ayaw mo, hindi tangke. Para kang tangke. Grabe ka naman! Oo. Paano mo nasisig mo na sabihin sa akin ito? Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman ah. Dati hindi ka naman ganyang kalaki. Ngayon ang taba-taba mo na. Nakakahiya ka ng kasama. Kaya pwede ba? Mag-iwalay na tayo. Huwag mo Ha? akong iwan, Billy! Ano ba? Ay, Billy! bitiwan mo nga ako. Ano ba? Billy! Uy, wag mo nang guluhin ang buhay ko, ha? Sige na, teka na nga! Ay! Mia? Bitch! Ay, ano ba, maliliit na tayo sa next subject natin. Bakit nandito ka pa? Kasi si Billy nakipag-break sa akin. Ang taba-taba ko raw. Para na daw akong drum. Ano? Bitch! Tama na muna. Pagod na ako. Oh, sige. Okay, magpahinga muna tayo. O ano, chinek mo ba yung timbang mo? Ay, oo nga pala. Alam mo ba? 60 kilograms na lang ako. 5 kilo agad ang nabawas sa'yo? Oo. 1 month after mo akong kausapin at i-motivate na magbawas ng timbang, na-inspire ako sa kwento mo.
Mitch, salamat to. Dahil sa'yo, unti-unti bumabalik yung self-confidence ko. Alam mo ba dati, kapag naalala ko yung time na binubuli rin ako, ay iyak ako. Parang bumabalik yung trauma na naranasan ko. Pero ngayon, na may nababahagi na ako ng kwento kong yon at kung paano ko na-overcome ang mga insecurities ko, napagtanto kong kailangan ko palang dumaan sa ganon kasakit na karanasan. Kasi gagamitin yun ng Diyos para makatulong ako sa ibang tao. Tama ka, correct. Kaya nga ako kahit na hirap mag-diet, kahit na minsan, gusto ko lang kumain ng sweets, ay talagang pinipigilan ko yung sarili ko. Kasi naman, ang sarap-sarap kumain. Oo nga, no? Oh, pasok kayo. Salamat sa pagpunta, ha? Alika, Salve. kain kayo doon sa loob, pasok. Wala pa ba si Michelle? Parating na yon. Bakit? Ipakikilala ko sana sa kumpare kong engineer na may pamangkin daw na seaman. Ano ka ba? Hindi pa graduate ang anak mo. Ipakikilala ko lang naman eh. Hindi pa naman mag-aasawa. Kahit na. Ma! Oh, ayan na pala siya. Pa! Ma, Kanina ka pa namin hinihintay. sorry po. May tinapos pa kami ni Mia. Ang dami ginagawa ng mga graduating students eh. Alam niyo na. Magandang gabi po. Ikaw si Mia? Opo. Oh, Michelle, bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang klase? Kuya, happy birthday! Si Mia. Happy birthday po. Hi, I'm Tom. Mia. Nice to meet you. Mukhang kailangan muna nating umalis, Ma. Pa. Oo nga, mabuti pa nga. Halika na. Buti pa, ipakilala na kita sa kumpare ko. Bakit pa? Tingnan mo ito. Tingnan mo ito, anak. Halika. Halika. Pinorward dito sa akin nung kumpare ko. Litrato ng pamangkin niya na seaman. Baka ka ako gusto mo makilala. Patingin nga po. Ito ang picture niya. Ay, nako, Gaspar. Hindi ka talaga papipigil, ano? Ang pangalan ba nito ay Marvin? Oo, Marvin daw. Ayoko sa kanya. Ha? O bakit? Naalala niyo ba yung time na umuwi ako na umiiyak? Oh. Kasi sinabihan ako ng crush ko na balyena raw ako. O bakit? Anong koneksyon nun dito kay Marvin? Siya yun. Ano? Hihiramin ko yung linya sa pelikula na panood ko pa, Ma. He did not accept me at my worst. So, he doesn't deserve me at my best. Nang natutunan ko ang value ko as a person at nang malaman kong ang katawan natin ay dapat inaalagaan, hindi para ma-appreciate tayo ng ibang tao, kung hindi para maging healthy tayo at malayo sa mga karamdaman, mas naging confident ako. Ngayon, hindi ko na kailangan ng validation ng ibang tao dahil alam kong kahit meron ako mga kapintasan, maganda ako at mahal ako ng Diyos. Ako po si Michelle at ito ang aking buhay. Beauty comes in all shapes, sabi nga. Ngunit mahalagang maliban sa self-value, alam din natin kung paano aalagaan ang ating mga katawan at pahalagahan ang ating kalusugan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Baynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Michelle. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga.
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ni Mercedes tungkol sa pagpapatawad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang ina at sa kanyang sarili. Matayog ang pangarap ko, ngunit mahirap lang kami. Kaya sabi sa akin noon ni nanay, wag na akong magtapos. Tutal, mag-aasawa rin lang naman ako. Pero iba ang paniniwala ng tatay ko. Kaya iginapang niya kaming magkakapatid sa pag-aaral at pinalad kaming makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho. Ngunit ang mga katagang yun na binitiwan ni nanay ay naging binhi sa aking puso na lumago at namunga ng pagkamuhi ko sa kanya. Hello, Mercedes. Hello, Nay! Ah, May pinadala akong pera, pambili ng maintenance ninyo ni tatay. Ibili niyo rin si tatay ng mga masustansyang pagkain, yung ayos na ulam, para lumakas-lakas naman. ay, oo. Salamat. O, sige po. Nay, ano raw po? Nagpadala raw siya ng pera. Ikaw na kumuha, Chona. Sige po. O, eto. Ito yung mga bibilin mong gamot, ha? Ano po ang mga bibilin kong lulutuing ulam? Ha? Ayaw mo nito? Masarap ito eh. Mabuti ito, may sabaw. Makakahigop ka. Ay, ayoko nga. Ano ba naman yan? Paano ka lalakas kung palagi kang walang ganang kumain? Naku, baka gusto mo lang naman, tatay, adobo. Hindi na kayo pwedeng kumain ng mga ganong pagkain kasi nga, inatake kayo eh. Tubig. Inom na lang kung tubig. Tubig? Abay, magugutom ka. Kailangan mong kumain. Ayoko kumain. Tayo naman. Bakit niyo po tinabig ang pinggan? Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Tay! Tay, ba't ayaw niyong kumain? Ba't ang kukulit no? Ayoko nga ang pagkain niya. Oh, sige po. Chona, itulak mo na nga yung wheelchair. Oh. Sige na. Magdala na si tatay doon sa balkon, ha? Ako na maglilinis nito. Nay, kumain na rin kayo. Malilipasan na naman kayo ng gutom yan eh. Sige na. Kumain ka na, Nay. Ilang araw ba tayo sa inyo? 3 araw lang yung na-approve na leave ko. Sige. Konti lang yun, dadaling kong gamit. Yung damit ng mga bata, impake mo na rin. Oo. Mamimili ako ng mga pasalubong. Huwag mong masyadong damihan, ha? Baka hindi na magkasya dun sa sasakyan natin. Oo. Halos 3 taon ka rin hindi nakauwi sa inyo, no? Oo nga eh. Hindi ko pa nakikita si tatay mula nung atakihin. Nakikita mo naman sa pictures, ha? Siyempre, iba pa rin pag personal mo makikita. Bagay. O, sige na, Ricky, ha? Aalis muna ako. O sige, mag-iingat ka. Wow! Ang gaganda naman itong pasalubong mo, ate. Oh, yung kay nanay. Alin ang para kay nanay? Pera na lang bibigay ko sa kanya. Kasi di na ako nakapamili para sa kanya. Nagmamadali na rin kasi kung ang haba pa ng pila. Ganun ba? Oo. O, ito para kay tatay. Kakasya kaya sa kanya yung mga damit na to? Oo, kasya yan sa kanya. Ikaw na magbigay ng personal para matuwa siya. Bakit payat si tatay? Hindi niyo ba siya pinakakain? Ha?
Napapabayaan yata siya ni nanay. Uy, grabe ka naman, ate. Bakit naman pababayaan ni nanay si tatay? Si tatay na nga ang nakakaubos ng oras ni nanay eh. Pinapaliguan siya ni nanay, binibihisan, pinapakain, oh. Eh bakit nga nangangayayat? Pihika na kasi siya sa pagkain. Baka naman tinitipid ni nanay. No? Nagpapadala ko ng pera para kay tatay. Baka hindi naman niya binibili ng maayos na pagkain. Ate, bakit ba ganyan ka mag-isip kay nanay? Hindi masamang tao ang nanay natin. O tay, o ito ha, kumain kayo. Susubuan kita ha. Ayan. Masarap yan. Ako nagluto. Masarap nga. Ay, Mercedes! Ikaw na nagpakain niya sa tatay mo. Ako na. Hindi, nay. Ako na. Kaya ko na to. Sabi niyo, pihikang kumain si tatay. Hindi naman ah. May mga pagkakataon kasi na wala siyang ganang kumain. O tay, isa pa ha. O kain pa ha. Yan, ganyan. Magana siya kuminsan. Eh kasi naman, ibili niyo siya ng mga gulay. Yung mga masustansya. Baka kasi yung pinapadala kong pera sa inyo ginagamit niyo lang sa pansarili niyo at hindi kay tatay ha. Mercedes! Pagpasensyahan niyo na si ate, Nay. Alam niyo namang talagang ibang magsalita yun eh. Wala nang nagkaroon siya ng magandang trabaho at nakaluwag-luwag. Ganyan na siya magsalita sa akin. Palagi niya pinararamdam sa akin na wala ako ambag sa kung ano man ang narating niya ngayon. Nay, tama si Kuya Mimong. Pagpasensyahan niyo na si ate. Pagtratuhin niya ako. Parang hindi niya ako nanay. Pagramdam ko, katulong ako na pinadadala niya ng pera para alagaan ng tatay niyo. Nay, alam naman nating hindi totoong pinababayaan niyo si tatay. Kaya, hayaan niyo na si ate. Ayan, malinis ka na. O paano? Gusto mo na bang kumain? Chona! Nay! Kuha mo nga ng pagkain ng tatay mo. Opo, Nay! Oh, mahaba na naman pala ang buhok mo. Mamaya pagugupitan kita, ha? Wow, ako. Ay, teka. Kukuha ko ng tubig. Oh, Nay. Heto ng pagkain ni tatay. Ilagay mo na rito. Oh, mainit ang sabaw, ha? Oh, uminom ka muna ng tubig. Ano ba yan? Tay? Tay? Nay, parang hindi nakakahinga si tatay, oh! Kuya Mimo mo! Tawagin mo! Bilisan mo! Opo! Hello, Chona. Ano ba kasi nangyari? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong pababayaan ang tatay. Oy, sige na. Uuwi ako dyan. Bakit? Ano nangyari? Ihanda mo yung sasakyan. Uuwi tayo. Uwi? Oo. Kukunin ko ang tatay. Ha? Dito na siya titira sa atin. Nabulunan? O binuhusan niyo ng tubig ang tatay? Diyos ko! Mercedes! Paano mong nasasabi sa akin yan? Bakit ko gagawin yan sa tatay mo? Hindi naman imposibleng hindi niyo gawin yun sa tatay. Ayaw niyo na yatang mahirapan sa pag-aalaga sa kanya, kaya gusto mo na siyang mamatay. Hindi ko yan magagawa sa tatay mo! Bakit hindi? Hindi ba? Ayaw mo nahihirapan? Kaya nga sabi niyo, huwag na kami magtapos ng pag-aaral noon kasi mahirap lang tayo. At
ayaw mong magkanda kuba ka sa pagtatrabaho para lang mapag-aral kami, di ba? Gusto mo lang ginhawa. Sobra ka na. Mali na hindi ako nangarap ng matayog para sa inyo. Pero kung hindi ko ba sinuportahan ng tatay niyo sa desisyon niya, papag-aralin kayo lahat. Sa tingin mo ba, mararating mo ang pidestal na kinaroroonan mo ngayon? Wala kayong ambag sa narating ko. Si tatay ang dahilan kung bakit ako naririto sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya kukunin ko na siya. Ako ang mag-aalaga kay tatay. Ay naman, bakit ayaw niya na naman kumain? Ayoko niyan. Ay, masarap ito, oh. Ako nagluto. Ayoko nga. Ay! Aray ko! Nabuhusan ako ng mainit na sabaw. Kayo naman, bakit niyo tinabig yung pagkain? Sabi ko, ayoko niyan. Mercedes, ano ba yan? Ay, naku, napapagod na ako sa inyo, ha? Ang arte niyo sa pagkain. Mabuti nga pinagluluto ko pa kayo. Kahit busy ako sa trabaho at sa mga bata. Mercedes, tama na. Sinabi ko, ayoko pagkain yan, di ba? Ay, di wag kang kumain. Bahala ka kung magutom ka. Mercedes, tama na. Ngayon, alam mo na kung gaano kahirap alagaan si tatay, ate. Mali na pinaratangan mo si nanay na pinababayaan niya si tatay. Sadyang mahirap na talaga siyang alagaan ngayon. Kasi nga, moody na siya. Mabilis na rin siyang mainis at maging iritable. Kunin niyo na siya. Iuwi niyo na uli. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay nanay? Hanggang ngayon, tinaramdam niya yung mga sinabi mo sa kanya. Tsaka Alam kong mahirap, ate. Pero, matanda na rin si nanay. Hindi natin masasabing mabubuhay pa siya ng matagal. Ate, ayoko magsisi ka sa huli. Sana, pakawalan mo ng galit dyan sa puso mo para sa kanya. Inaamin naman yung nagkamali siya kasi hindi siya nangarap para sa atin. Kaya gusto niya maging gaya niya tayo. Plain housewife. Ganun pa man, hindi natin maaaring maliitin ang mga sakripisyo niya para lamang mapalaki tayo ng maayos. happy birthday, Nay. Regalo ko sa inyo. Nag-abala ka pa, Mercedes. Kapag matanda na, hindi na nagdiri yung birthday. Bakit naman po hindi na? Pero salamat dito. Mukhang ang gaganda nitong binili mo sa akin, Duster, ah. Nay, patawarin niyo sana ako. Ay, sus, Mariosep. Anak, wala yun. Ang ina hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang anak. Salamat. Salamat sa walang sawang pag-unawa sa akin. Anak kita, bakit hindi kita mauunawaan? Salamat, Nay. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib matapos ang pag-uusap namin yon ni Nanay. Noon ko lang din napagtanto kung gaano kahirap ang buhay ko noong may kinikimkim pa akong galit sa aking puso para sa aking ina. Hindi perpekto ang ating mga magulang. Kaya ang payo ko sa mga nakikinig ngayon, unawain natin ang kanilang mga pagkakamali. Dahil tayo man, tulad nila, hindi rin perpekto. Higit sa lahat, matutuhan sana nating magpatawad. Ako
Ako po si Mercedes at ito ang aking buhay. Walang perpektong pamilya. Ngunit ang pagkukulang ng bawat isa ay maaaring puna ng respeto, pag-unawa at pagmamahal. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Junel Benamin, June Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Mercedes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang ginang na nagbago alang-alang sa kanyang anak. Siya ay si Laura. Kapwa kami galing sa mahirap na pamilya ni Edong at hindi nakapagkolehiyo, kaya hirap din ang buhay namin noong kami magpamilya. Ngunit sa pamamagitan ng aking talento ay natutulungan ko siya kahit paano. Talaga, Maring SP? 3 gabi tayong kakanta? Oo, Laura. Tukay ang bayad sa atin bawat gabi. Aba, okay yun! Kikita ko ng maganda. Bongga kasi yung anak na namatayan. Mahal na mahal yung magulang niya, kaya sinunod ang bilin. Bakit? Ano bang bilin? Gusto lang niya masaya ang lamay niya. May mga kumakanta hanggang libing. Ay, kung ganun, pati sa libing, kakanta tayo? Oo, kaya 4 days ang trabaho natin. Ay, buti naman. Ay, sige, maghahanda na ako para sa pagkanta natin bukas. Sana bongga lagi yung mamatay, ano? Para lagi tayong may kantahan. Lagi may trabaho. Sarap ng pagkain natin ngayon, ah. Ang dami niya na nga pong nakain, Tay. Saan mo ba binili mga ulam na ito, Laura? Galing yan dun sa catering ng lamay na kinantahan namin ni Maring SP. Pambira. Maraming natirang pagkain, kaya mingi kami ng pabaon. Pambira ka. Nagbaon ka pa pala galing sa patay. Buti nga yun, nakatipid tayo sa ulam. Ayon sa pamahiin, masama raw ang magbaon ng galing sa patay. Baka raw sundan ka ng namatay. Ay, nakakatakot naman po yun. Huwag ka matakot, Para. Hindi naman totoo yun. Talagang. Kasi Edong, kung ano sinasabi, natakot tuloy si Para. Kasi naman, Laura, Pagkanta sa mga lamay at libing ang trabaho ko. Kaya hindi tayo dapat maging nerbyoso. Patulog sina Inay at Itay. Pati na rin ang kapatid ko. Pero, hindi pa ako makatulog. Naalala ko yung sinabi ni Itay na baka raw sundan ng patay si Inay. Kasi nagbaon pa siya ng pagkain. Tatakot tuloy ako. Ano ba yan? Naiihi pa naman ako. Bahala na nga. Mabangon ako at bubuksan ko ang ilaw. Sabi naman ni Inay, huwag kaming maging nervyoso. Bubuksan ko na nga ang ilaw para makapunta ako ng CR. Ay! Ano ba yun? Para! Ano nangyayari sa'yo? Nay! Pupunta pa ako ng CR eh. Pero may kalabog po ako na dinig. Ano? Kaya natakot
Halika, kasamahan na kita. Narinig mo yon? Yon. Pusa na nagngingiyaw ang narinig mong kumalabog. Ay, hindi ka dapat matakot. Talaga? Ha? Magkanda salamat at libre ang trabaho ng nanay mo, para? Oo, kaya nga hindi lagi siyang may trabaho eh. Nakakatawa naman ang trabaho ng nanay mo. Hanap patay! Classmates! Ang trabaho pa ng nanay ni Para! Hanap patay! Lumakas sa mga libing at lamay! At least naman, may trabaho ang nanay ko. Meron nga! Hindi naman maganda! Nakakatakot pa! Eh kasi nga, ang word niya, hanap patay! Oh, Farah, bakit ayaw mong pumasok? Wala ka namang sakit. Eh kasi po, pagtatawanan na naman ako ng mga kaklase ko. Bakit naman nila gagawin yun? Eh kasi po, nalaman po nila yung trabaho niyo. Ha? Wala nun. Lagi na po nila ako tinutugso. Hindi daw po maganda yung trabaho niyo. Kasi, hanap patay daw. Nakakatakot pa raw po. Ano? Nay, hanap na lang po kayo na ibang trabaho. Huwag na lang po yun. Ano? Magtitinda ka ng mga ulam at kakanin sa harap ng bahay natin? Oo, Edong. Bakit? Para magkaroon ng ibang trabaho. At nang hindi na rin tinutokso pa mga anak natin dahil sa hanap buhay ko na hanap patay. Malinis naman ang trabaho mo, Laura. Totoo yun. Pero hindi pa malagian. Kaya naisip kong maghanap ng ibang mapagkakakitaan upang mas matulungan kita. O sige, alam mo naman ako, laging nakasuporta sa'yo. Parang hindi ka mo swak kay Laura ang pagtitinda ng kakanin. Oo, Kuya Gaspar, hindi siya kumikita eh. Nalulungkot nga siya. Teka, ano pa bang alam niyang gawain bukod sa pagluluto? Ha? Marunong din siyang manahi, Kuya. Yun, okay yun ah. Kasi may kapitbahay kami, nananahin ng mga punda at basahan. Aba, alam mo kumikita ng maayos yun. Talaga, Kuya? Oo. Silang mag-asawa na ngayon ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo ba? Ba, tingin ko, kaya ng asawa ko yun. Siya nga ang nananahin ng mga damit namin ng anak namin eh. Pati mga punda namin. Ay, naman pala eh. O, iti, subukin nyo ang pananahe. Sasabihin ko nga yan kay Laura para ibili na lang ng makina ang natitira pa naming pera. May nakapagsabi sa akin na nananahi ka ng mga basahan at punda ng unan, Laura. Ay, opo, Sir Delphine. Pati ho mga sala set cover at bedsheets. Tinutulungan ko naman po ang aking asawa. Nananahi ka rin? Oo. Hindi pa kasi namin kayang kumuha ng mga tauhan eh. Kaya kami munang dalawang nagpapatakbo nitong maliit naming negosyo. Mabutit marami na kayong alam tahiin. Medyo po. Bakit niyo po pala naitanong? Alam niyo kasi may dalawang okasyon na gagawin sa opisina namin. Gusto ko sana mamigay ng maliliit na souvenir bag sa lahat ng mga bisita ko. Naghahanap ako ng makakatahin nun. Kaya niyo bang gumawa ng gano'n? Ay, opo sir, opo. Kung gusto niyo, gagawa ako ng sample ng mga bag para makapili kayo. Okay sa akin yun.
At huwag kang mag-alala sa bayan. Galante ako. Basta magustuhan ko ang gawa ninyo. Ang swerte mo naman, Maring Laura. Hindi mo na kailangan kumanta sa mga lamay at libing dahil maganda na ang kita ng patahian nyo. Malaki ang naitulong sa amin ni Sir Delphine. Kaya mas marami ang gawa namin ngayon. Nay! Oh, Nay! May good news po ako sa inyo. halika dito. Halika. Narito kami ni Maring SP. Hello po, Aling SP. Hello din, Iha. Galing ka bang school niyan? Opo. Oy, ano yung good news mo? Marami pong order sa inyo, Nay. Talaga? Opo. Sinulat ko nila yung mga pangalan nila dito sa papel, oh. Pati nga po yung mga classmate ko na dating nanunukso sa akin, umorder din po. Wow! Nagdagawa nyo na naman yan. Maring Laura, baka naman pwedeng maging tauhan mo na rin ako. Ay, nako, tiyempo. Tiyempo yung pagsasabi mo. Talaga? Talagang kukuha na kami ng 3 makakasama. Oh, Laura, nakapagpabook na ako sa tutuloyan natin sa Tagaytay. Ilang araw bang sinabi mo? 3 days. Para naman makapag-enjoy tayo ng gusto. Oo nga. Puro na lang kasi tayo trabaho. Matutuwa tiyak ang mga bata kapag nalamang mamamasyal tayo sa Tagaytay. Ay, sigurado yun. Ito ang unang pagre-relax natin. Mula nang pasukin natin ang negosyong pananahi. Ay, salamat sa Diyos. Hindi man tayo nagtagumpay sa pagtitinda ng kakanin at sa paghanda ko sa mga patay. Sa pananahi naman tayo nagtagumpay. May mga pagkakataong nakatutuwa ang buhay. Sino mag-aakala na dahil sa panunukso sa aking anak, ay magkakaroon ako ng magandang negosyo na siya ngayong nagpapaasenso sa aking pamilya. Ako po si Laura at ito ang aking buhay. Hindi masamang gamitin ang talento at maging trabaho ito. Ngunit, hindi rin masama na maghanap ng mas mainam na trabaho para sa ikauunlad ng ating pamilya. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Jenaline de la Cruz sa papel na Laura. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang muntik nang mawala ng pag-asa. Siya ay si Wena. Dalawa lang kami magkapatid at ako ang panganay. Sabi ni inay, pumanaw sa bilangguan ng aming ama. At dahil doon, ako bilang panganay ang naging katuwang ni inay upang mabuhay kami. Naku, nakakainis naman, oh. Kung kailan nakapagluto na ako ng mga kakaning ititinda, at saka naman umulan ng malakas. Paano ko pa ngayon ito may lalako? Huwag kang malungkot, anak. Baka naman tumila rin agad ang ulan. Sana nga po, Nay. Kasi pag nagkataong maghapong ulan, malulugi po tayo. Kailangan pa naman natin ng pera. Oo nga. Dahil may babayaran sa school ang kapatid mo. Sana talaga tumila na ang ulan rito. Hindi bali matagalan ako sa paglalako. Huwag lang tayong malugi.
init naman ng araw. Kahapon umulan ng umagang-umaga. Ngayon naman, napakainit ng araw. Pag ganito naman ang panahon, sobrang nakakapagod ang maglako. Sana may bumili pa nito mga tinda ko. Para naman makabawi ako sa lugi kahapon. Ate! Bili na kayo ng suman, mga kuya! Puto, kutsinta, at biko! Bili na po kayo! Wala! Ay, Naga muna sandali! ay, Mang Nestor, kayo pala! Bili na po ninyo ito natitira kong kakanin para po maubos na. Ay, sige. Bibilin ko na lahat yan. Tamang-tama dahil hindi pa kami nagmimerienda ng aling dolor mo eh. Salamat naman po at makakauwi na ako. Eh, siya nga pala, tinawag kita dahil may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Ang kababata mong si Ariel, darating dito bukas. Kasama ang nobya niya. Ay, talaga po? Oo. Magkikita na pala kami ng kababata ko. Kaya nga gusto naming umorder sa'yo ng mga kakanin para bukas. O Ha? sige po, Mang Nestor. Oo. Alam ko naman po yung mga paborito ng kababata ko eh. Dadalhin ko na lang po sa inyo bukas. Buena, kumusta ka na? Ito, ganito pa rin. Nagtitinda pa rin ng kakanin. Tagal nating hindi nagkita. Oo nga. Sinuwerte ka na kasi sa trabaho mo sa Maynila. Iba talaga, no? Kapag nakatapos ng pag-aaral. Suswertehin ka rin. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Ay, eto nga pala yung mga kakanina. Pinaluto ng tatay at nanay mo. Salamat. Ako, tiyak, marami kong makakain ito. Miss ko mga luto mong kakanin eh. Ay, siya nga pala itong girlfriend ko. Si Shane. Shane, ang kababata kong si Wena. Hi, kumusta, Shane? Nung dumating kami dito, okay na Sunny. Pero ngayon, hindi na. Shane, Ha? huwag mo naman biruin ng ganyan na kababata ko. Baka maniwala yan. Hindi naman ako nabibiro, ah. Um, Kasi naman, kung kumustahan lang kayo, may pahawak-hawak pa kayo ng kamay. kasi, At ang tagal, ha? Tapos, ang tagal din bago mo ako pakilala sa kanya. Wena, pasensya ka na dito sa nobya ko ha. Ganyan lang kasi yan. Hindi ka pa niya nakakilala eh, kaya ganyan. Oo, okay lang, Ariel. Bayaran mo na yung mga binili mo sa kanya. Paalisin mo ng tindero na yan. Yung pala ang nangyari kaya malungkot ka. Ha, si Losa pala ang nobya ng kababata mo. Eh kasi naman na eh. Binigyan niya ng masamang kahulugan yung closeness namin ni Ariel. Tapos, tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Para po ba sinasabing, mahirap lang ako? May mga tao talagang ganun. Mapagmataas. Pero sana anak, huwag mong hayaan na sirain nila ang iyong araw. Pati na ang sigla mo sa paggawa. Kailan kaya tayo makakaahon sa hirap, Nay? Wena, Para naman po, hindi na tayo nahamak ng iba. naniniwala ako. May awa ang Diyos. Makakaluwag din tayo sa buhay. Huwag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Eh, paano po ba tayo luluwag? Eh, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mabuti naman, Wena. At nakita kita dito sa lugar na madalas nating puntahan nung araw. Dito pa rin naman ako nagpupunta. Pag gusto kong ma-relax. Pag gusto kong kalimutan yung mga pangarap kong hindi natupad. Dahil sa kahirapan namin. Huwag ka nang umiyak. Matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Tulad ng nangyari sa akin. Ay, oo nga pala, gusto kong humingi ng paumanhin sa kagaspangang ginawa ni Shane. Iyang-iya ako sa'yo. Sorry talaga. Wow! Ay, Ang sweet naman! Ariel ang nobya mo. Shane, Sabi ko na nga ba eh. May kakatagpuin ka dito sa tabing dagat eh. At ito palang babaeng itong katagpo mo. Shane, huwag kang mag-iskandalo. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Ayaw mo ba kayo umamin? Eh, huli ko na nga kayo. Magkatabi pa kayo, ha? Ito! Pinapahiya ka ng luwa ka dito. Shane! Ano?
Hindi mo siya dapat sinampal. Nakakayang ginawa mo. Hindi na sampal gagawin ko. Pag hindi ka niya nilayuan, kakalbuhin ko pa Alika, siya. alika na nga. Umuwi na tayo. Alika, alika. Anak, hiyang-hiya ako kina Melba dahil sa ginawa ni Shane. Abay mo pa lang siya pero sobra na siya kung magselos. Ang totoo po tayo, madalas na kami mag-away sa Manila. Dahil po sa ugaling niyang yun. Aba, nako, hindi rin maganda ang pagiging mapagmataas niya. Baka pag nakasal kayo, maging ganyan din siya, maging sa amin ang mga magulang mo. Itay, Anak, pag-isipan mong mabuti. Kung siya talaga ang babaeng gusto mong pakasalan, mahirap magsisi sa huli. Napakasaya ko at nakita ko kayo, Melba. Ngayon, matutupad ko na ang pangako ko kay Mario. Anong pangako yun, Pablo? Bago siya namatay, nag-iwan siya sa akin ang malaking halaga. Ipon niya yun sa mga livelihood project na ginawa namin sa loob. Ano? Nangako ako sa kanya na ibibigay ko sa iyo yun sakaling pumanaw siya. Pero hindi tayo nagkita. Dahil nakalaya na ako pagkamatay ni Mario. At natagalan bago ka nakadalaw muli sa bilangguan. Oo, dahil nagkasakit ang mga anak ko. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin dito para maiuwi ko sila dito. Nang mabawasan na ang gastos namin sa pag-upa. Ang ibig kong sabihin, may perang iniwan ng asawa ko para sa amin. Oo. Hindi niya kayo nakalimutan. Talagang nagbago siya ng mabilanggo. Diyos ko. Ginamit namin ng asawa ko ang perang yun sa negosyo. At sa awa ng Diyos, umunlad yun. Kaya pala, mayaman ka na. Melba, ibibigay ko sa iyo ngayon. Hindi lamang ang halagang iniwan ni Mario, kundi maging ang kinita ng kanyang pera. Buena, patawarin mo ko ha kasi pinagsalosan kita. Ganun hindi naman dapat. Naging maarte at mapagmataas ako. Ganun pareho lang naman ang mga magulang natin ni dating mga bilanggo, ang mga tatay natin. Shane, Sorry. Binago ng pag-asenso namin ng ugali ko. Kaya ako naging ganito. Sana mapatawad mo ko. tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang importante, namulat ka na sa pagkakamali mo. Promise, magbabago na ako. Ipangako mo rin yan sa kaibigan ko para magkaayos na kayo. Hindi ka na galit sa akin? Hindi na. Ngayon pa ba ako magagalit? Nalaman kong magkaibigan pala ang mga tatay natin. Nagkaayos din sina Shane at Ariel. At kami naman ni Shane, best of friends na ngayon. Totoo nga palang habang may buhay ang tao, ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Na isang araw ay darating din sa kanya ang isang magandang bukas. Tulad ng nangyari sa amin. Ako po si Wena at ito ang aking buhay. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya nalilimot ang pagtitiis ng kanyang nilalang na may mabuting puso. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz,
Jun Legaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Wena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.